So ayan mga lods, mga idol, mga master, at ito, good morning ano. So ayan, at ito panibagong video na naman na i-share ko sa inyo. At ayan, at magandang buhay pala no. So good morning sa inyo lahat, at maraming salamat sa walang sawang suporta sa aking munting channel, sa ating Ortic TV. So ayan, at ito meron tayong ano, kung ano yung nakikita nyo sa ating screen ay meron tayong bagong model ata to ng set 5 auto no, 100 BT. So ayan, DB Audio by Astron ano. So EB5 auto set to no. So ito yung ano, bagong model talaga to ng set series ng DB Audio. So ayan yung ano niya sa taas, at DB Audio set 5 auto 100 BT professional digital karaoke amplifier with 2 mic input, A plus B, 4 speaker output, FM radio, remote control, aux line, subwoofer out, LED display, SD card, mixer bus at treble, mic echo mixer, USB port, radiator, 5.1 channel out, equalizer, line in, tsaka Bluetooth pa no. So ayan, yan yung specification niya. So ang nakalagay dito is 1000 watts times 2. So wag maniwala sa haka-haka. So ayan, peak power lamang po yan mga lods ano, PMPO. So hindi po yan totoo. So ayan. At ito ay bago natin to simulan ay inaanyayahan kitang ano no, paki-subscribe sa aking munting channel mga lods ano, at pakita ang notification bell at ilagay sa all para laging updated. So ayan, at bago natin ito buksan ay magpapasalamat muna tayo sa ating mga ano. So parami na tayo ng parami ano. So thank you sa inyo sa inyong pagtitiwala sa ating munting channel ano. So kahit hindi gaano kagandahan yung content natin ay at least nag-share tayo ng mga tips or ideas sa inyo no. So ayan, continue tayo. Open muna natin nang makita natin itong bagong model ng DB Audio by Astron Set 5 Auto BT. So ayan, at ayan, open natin. So ayan mga lods, na open na natin, at ito lang yung laman nya. So same pa rin doon sa ating DB Audio 802 BT. So ito, yan o, same circuit pa rin mga lods. So yung nakamarka sa board nya ay amp 802 BT, 802 22 BT, 8022 BT ano. Kahit dito, ganun din. So mukhang binago lang nila yung model, pero yung laman same pa rin. So at ito palang amplifier na ito mga lods ay galing na sa galing na sa service center. At ito yung ginawa na, binaboy na yung ano. Ayan, tinamad na mag tracing ng ating siguro yung isang channel nito walang audio no. So walang audio. At ang ginawa ay ginawa nila ay pinarallel, nagparallel yung input oh. Ayan, kung makikita nyo, kinancel yung white na wire ano. Yan yung audio, kinancel, pinutol. At itong isang yung red line lang ng ating wire ay ang ginamit nila. So it means ang isang channel nito ay hindi tumutunog. At ayan, ayan nga, hindi nga binalik sa dating setup itong amplifier ng ating customer. So ayan, at ito, tayo yung nilapitan at pinarecondition. So ito, umaalog-alog oh, kung makikita nyo mga lods. Ayan oh, umaalog-alog na itong ano natin, naglo-lost contact or naputol na or na-lifted na doon sa likod ng kanyang board. So ito ay galing sa ating USB. Yan, USB board dito galing. Kaya pumunta dito. So umaalog-alog na. So yan. At double check natin yung board ni customer ay kinalawang na yung ibang resistor. So yan kulay ano na, kinain na ng kalawang. Pati yung mga driver, ayan, tingnan nyo yung 5401. So kinalawang na din. So ang sinuggest ko kay customer natin ay sabi ko i-recondition na natin yan. At kasi nga yung pagkasabi niya ay paulit-ulit na nga itong bumalik doon sa unang nag-repair ano na service center. So di na lang natin i-mention yung pangalan ng service center for safety na din sa kanilang technician ano, para hindi maiwasan.
So ito, at tanggalin natin yung board. So ito lang naman yung problem, no? At walang isang channel. So hindi natin to hindi natin testing kasi nga as I said, pag gusto ni customer na ipa-recondition ay i-recondition natin. So yung pala nito ay hindi na pure copper mga lods, hindi gaya ng mga dating model ng mga integrated amplifier. Yung DB Audio natin dati ay pure copper, ngayon hindi na po. So China na po yung nila datingan. So ayan, at itong capacitor di ko alam kung pinalitan or ito kulay red ba talaga yung nito. So mamaya i-check natin to, i-capacitance natin to kung original ba to or hindi. Ay malalaman natin to. Meron tayong tester ng capacitor dito at ito. So tinesting ko muna kanina kung accurate pa ba. So okay naman. Tinesting ko siya sa L na. So itong L na mga lods, ganitong capacitor ang totoong nagsasabi ng UF. So ito 10,000 UF ang value, no. So by 100 volt. Maliit lang siya mga lods pero mabigat. So ito, nung tinesting natin diyan ay nasa 9,951 UF, no. So ayun, may loss naman din to. So kaya yun, at may lost capacitance or microfarad. So kaya naging 9,951 lang kanina nung pag-test natin So it means accurate siya. So totoong 10,000 UF. So ayan, pwera sa ibang capacitor na yung mga Rubicon mga lods ay hindi umabot sa 9,000. Kahit 9,000 hindi nagka 9,000. So nasa lang siya. So mamaya itatap ko na lang sa natin yung mga capacitor, capacitance nila, so yung kanilang microfarad. So yan, ito 9,000. Ito ang totoo, ganito bilhin nyo. Mahal nga lang pero legit yung microfarad nya. So yan, nasa to mga lods, kung may mabibili naman sa Shopee, nasa 400 plus ang isa. Pero at least sure kayo na yung binili nyo yung pera nyo binili pambili ng capacitor ay hindi napunta sa wala. So ganito din ang forma mga lods, bilhin no, kasi meron ding ganito L na yung mga fake, no. So marami din fake, ingat-ingat lang. So yung ganito talaga ang bilhin nyo. Ayan, CE 85 degree. So ganito yung bilhin nyo. So di ko alam tong brand na to, itong LZDR. So parang hindi ata to original na capacitor ng DB Audio, kasi ang alam ko ang DB Audio ay mga kulay black na yung kagaya din sa mga Sakura na mga capacitor. So original. So ito umalog-alog pa nga. So pinalitan to ng unang technician na gumalaw nito. At iyan, at ito yung babaguhin natin. So kinalawang talaga, malapit siguro sa dagat si customer So iba na yung kulay ng kalawang nagiging itim na siya. So ito, condition natin to mga lods, at i-treat na din natin mamaya para safety na yung mga parts in case man ay hindi agad babalik si customer sa atin. So matatagal lang pa siguro, abot pa mga 5 years, basta wag lang masunog So ayan, kahit naman hindi tayo nagmamayabang, so wala pa naman tayong mga back job na yung mga ganito ginagawa natin na inaayos at nire-recondition lang So wala namang bumabalik na may reklamo, kasi nga ay tinatanong muna bago natin ibigay yung amplifier ni sir or ng ating mga customer, ay tinatanong natin kung ilang watts yung kanilang speaker at ilang ohms. So yun, at para maiwasan yung iba talaga, nahuhuli ko na kasi pag na-repair natin na hindi natin tinanong yung mga gamit na speaker ng customer, ay ayun, babalik na doon ka talaga may stress, kasi magbaback job yun. At yung iba nagsasabi 5 speaker, 4 na speaker, tapos hindi same ang watts. So yung dalawang speaker 300 watts, tapos yung dalawang speaker 600 watts. So pinagparallel, binalance niya daw yung 300 sa isang 300 tsaka 600 sa isang channel. At yung isa naman na 300-600 ay sa isang channel. So unbalance pa rin po ang tawag doon, kasi nga 300 at saka 600. So hindi po talaga magkatugma. So masusunog na yung 300 watts, yung 600 ay buhay pa. So yun, kaya mas maganda yung balance. So kung 300 watts, same brand dapat. Kung bibili kayo ng
kunyari Kevlar o Concert, dapat Concert lang lahat. So, wag bibili ng iba't ibang brand. So, ayan, di ba? So, ayan, yan lang yung mga advice ko mga lods, ano. So, dapat bago kayo magsalpak ng mga speaker, ano yung mga customer natin kung nanonood man sa atin, ay ano. So, mas mainam na ilapit nyo muna sa technician yung amplifier niyo, tanungin niyo kung anong bagay na speaker or ano yung magandang ano talaga. So, ayan, at para iwas back job sa technician at iwas din ano nyo, kumbaga yung wasting time sa inyo, no? So, ayan. At ito, gagawin natin tong amplifier ng ating customer na tinamad yung unang tech na mag-troubleshoot sa isang channel lang to tumutunog kay pinarallel. So, ayan. Continue lang tayo. So, ito mga lods, tester natin yung capacitor niya, no? So, ayan. At testing natin. So, ayan. Testing. So, 6,944 UF lamang mga lods, ano? Or 6,900 mic 6,900. So, balik equivalent to ano na to siya? 7,000 microfarad, ano? So, ayan. Nakikita nyo sa ating screen. 6,944 UF. So, ayan. At hindi umabot ng 10K. So, yung nakalagay dito 10 UF, 10,000 UF. So, hindi man lang umabot kahit 8,000. So, ito yung L na natin. So, sample lang to, no? Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung L na. So, ayan. Open natin yung tester natin. So, ginawa natin tong mga lods, yung tester natin. Nilagyan lang natin ng PSU, para hindi na mag 9 volts battery. Direkta na sa 12 volts. So, yung nag-anon error kasi hindi pa tayo, no? Reset. Testing natin. So, ito yung L na natin. So, ayan, meron tayong 9,951. So, equivalent to 10,000 UF. So, ito, magandang klaseng capacitor. So, ayan, kung nakikita nyo, meron tayong 9951 UF. So, ayan. Ayan, So, it means maganda tong L na. So, hindi siya umabot ng Hindi ko alam kung pinalitan ba nila yan. So, meron tayong dito. Capacitor. Try natin yung Rubicon, Kuha tayong Rubicon. Yung mga capacitor ng masa. So, pag-compare natin, saan na yun? Kasi alam ko sa mga DB Audio, Topcon yan minsan mga lods, yung Topcon ang brand, and then yung minsan naman Paisan. So ito, meron tayo dito, pambansang capacitor, Rubicon. Rubicon. So testing natin. Power. So buti pa tong Rubicon na to, naka 8,512 pa. So it means mas magandang capacitor din kahit papaano. So di ko lang sa ibang kasi ang nito CE 100, yung niya 105 degree din siya. So yung sa kanya, ito talaga parang papel lang mga lods, wala talaga siya. So it means fake capacitor to. So ingat kayo sa ganitong brand na EBR, na capacitor So ayan. Meron pa tayong ibang capacitor dito. Yung Paisan, ito Paisan. So 10,000 UF by 80 volt. So testing natin kung legit pa tong mga capacitor na to. Basta yung L na accurate na. Uy, i-ano muna natin. Focus. So ito naman 8,961. So nasa 9,000 to. So okay na din. So yung Paisan. Then yung naman, meron pa isa yung Topcon. So yung sa mga Sakura.
Ayan, Topcon. So 10,000 UF by 100 volt DC. So ito, tester natin. Ito yung sa mga Sakura EB9000 ano. So ganito din yung siya. Test natin. Yung apat yung paa. So tester natin. Iyan. Testing. So ayun, 5,840 UF na lamang. So it means ay dinaya din tayo ng Topcon. So siguro may nilagay itong pabigat. So ayan So nakikita nyo naman. Yun lang yung ano niya, 5,840 UF. So balik na, ulitin natin tong L na. So testing natin ulit, baka nagbago yung UF. So ito. Wait lang, nag-lose contact. So ayan, testing natin yung L na ulit. Ay, hindi tumama. Wait lang. So ayan, testing. So 9,886. So ayan. So it means mga lods ay magandang klase talaga yung L na capacitor. So may price nga lang, at least ay sureball ka sa binibili mo. So ayan. So yung sa kanya palitan natin yung isang ano. Tignan ko kung may stock pa ko yung 15,000 UF ano. So ayan, continue lang tayo at binugbog nila yung board nito. Bugbog yung board. So ayan, papakita ko sa inyo yung board. So ayan. Ayan, resolve lang mga lods ano. So wala namang pinalit na pyesa. Ayan, tingnan nyo dito. Gusto pa may jumper na, nalifted na sa kakaayos ano, nalifted na yung ano, pins. So di ko alam, hindi ano, hindi ko alam kung technician ba tumira kasi sabi sa ating customer ano, sa service center. I-reveal ko na ba yung ano yung service center para maiwasan ninyo. So ayan, sa Buanga City, ingat-ingat sa service center minsan. So ayan, hanap kayo yung legit tech ano. So ayan, sira yung mga ano. Kilala ko yung technician doon So ayan, comment na lang no. So makatinamad lang or hirap sa parts. So wala silang pinalitan dito kasi bukod sa ang kinalawang, wala talaga silang pinalitan. Kinalawang na yung mga resistor natin. So ayan, ito na yung re-recondition natin. So original naman yung mga transistor nya, output transistor no. Mga loads, at ito yung mga binunot natin, update tayo no. So ayan, medyo marami-rami din. So may mga potentiometer din tayong pinalitan. Ayan, nilagyan ng oil. At nilagyan ng oil, hindi na pinalitan kasi ayan, makikita nyo mga loads, kalawang na yung pinaka lock nung ating carbon sa loob ano. Yan o, kinalawang na. So pag may ganyan na mga loads, palitan nyo na, huwag nyo nang tipirin. So mura lang naman po yan. So ito pinalitan na natin. Itong balance pinalitan din natin. Kasi ito yung sa balance, so kinalawang na, baka ito yung sanhi kaya walang tunog yung kabilang channel. Itong sa mic din pinalitan natin. Yung isa, ito yung unang nag-repair, ito pinalitan niya, pero yung volume ng mic ay hindi niya pinalitan. So at ang nilagay niya malaking ano, ito, malaking regulator yung nilagay niya dito na dito sa 78 L05 ano. So mababang ampere lang kasi yan, nasa point lang yan. So pinalit natin yung SMD type na 78 M05 ano. So ginanya na lang natin sa loob para sa loob, sa likod ng board kasi nga ay wala tayong mahanap na ano L78 L05 ano. So goods pa rin yan, nandiyan lang sa likod natin dinikit. So yung sa ano naman, yung kanyang board ay natapos na natin gawin ano. So hindi na ako naka-video kanina kasi maingay dito, maraming bata naglalaro. So kaya need natin matapos to. Kaya tinaniman ko na lang siya. At yung dito napalitan na natin. At ito na yung sa kanya. Ito na, improvise ko din pala siya, yan. Pinalitan ko ng ibang sakit, pinutol ko yung sa kanya
yung ano nyo, yung nakadikit na sakit yan, removable na lang siya, plug and play na sakit. So ito, na-treat na natin yan lahat. So yan, bago na yan dyan lahat ang ano, yung mga resistor. So pati yung doon sa relay. So hindi ko na ito na capacity test kanina ano. So itong ano na to, itong RC na brand ng capacitor, 15,000 UF by 50 volt ano. So na-test ko naman siya, nasa ano siya, nasa 12,000 microfarad. So hindi siya umabot ng 15. Pero goods pa rin yan. Mataas na nga kasi nga 15,000 yung nilagay natin. At itong capacitor na to, original yan, galing yan sa ano, galing yan sa Padon amplifier na capacitor. So ayan, magandang klaseng capacitor yan. So ayan, at ito salpak na natin ano, hindi na natin patatagalin pa dahil need natin ni customer at nang ano natin, may hatid na no. So ayan, at natapos naman din na natin at na-treat na natin. So hindi, wala akong binago sa circuit at ni-recondition lang talaga, pinalitan ko ng mga resistor. Ganun pa rin yung value. So actually kaya pa naman to, pwede naman to gawing 737, 733, basta maraming pwede gawin sa circuit nya. Kung gusto niyo ano, kasi stock naman yung capacitor natin, di ko na lang siya ginalaw at ang gusto lang talaga ni customer recondition. So ayan, yung budget lang din ni customer yung ano niya, yung inano natin, pang recondition lang talaga yung budget niya. Kaya ayan, continue tayo, salpak na natin. So ayan mga lods, at power na natin, naisalpak na natin ano. So medyo may problem mga lods, so na-test ko kanina, so ito share ko lang sa inyo. So ayan oh, yung tunog niya parang may ulan. Yan oh, nagka-crack. So tumutunog na. Pero na oh, yun oh, may ka-crack. Nagka-crack siya mga lods. So bago na ang potentiometer natin, pinalitan ko din tong master volume. Kala ko ito kasi mahina siya mga lods, walang lakas. Yan oh, taas na yung volume natin. Pero nagka-crack yung ating tunog. So check natin tong mga IC na to, itong GRC 4558 mga lods ano. So mukhang may tama to kasi nga ay kinalkal na to ng unang technician yung sa tone control na GRC. So yun yung tatanggalin natin. So itong sa taas wala namang problema siguro to. So ayan, tatanggalin ko ulit yung tone control natin mga lods. At ito update tayo no. So good evening. So ito na ano na natin. At patay natin ulit para marinig nyo yung delay ng ating relay. So ito, natapos na nating recondition at ibalik sa dating ano niya. So mamaya natin to itali yung kanyang mga wire, kikibultayin lang natin mamaya ano. So ayan. Yan na, ibalik na natin ng tama. So gumawa lang tayo ng ibang wire ano, dinugtong natin yung maiksi. Ayan, at ito. Yung dito din ay ayan, maayos na din yan. Naglo-lose contact yung kanina no. At ito naman dito sa ating tone control, yung kanina no. So daming problem nito, grabe yung unang tech na gumalaw nito, service center. Ayusin niyo naman yung inyong trabaho ano. So i-sumot natin ulit. So ayan, blue na yan lahat dyan ng resistor. Pinalitan ko kasi nga ay nung pinalitan natin ng GRC, although nawala naman yung ano, nawala naman yung kanyang yung parang bumuputok-putok, yung GRC na yan, yung ito, yung sa ito. Nung napalitan natin yan, so wala nang pumuputok-putok. So ang problem ko naman, parang may FM siya, may hangin. So yung ginawa ko, pinalitan ko lahat ng resistor ano. So yan, naging okay siya. So may mga ano na pala siya na resistor. May mga open na. So at dito may problem din siya sa microphone. Walang echo. So ang nilagay pala nila na IC ng echo, pinalitan pala nila yung original na IC no. So yan, di ko alam kung saan to nila binunot. CT22027 ano. So walang echo, parang reverb lang siya meron, so walang delay. So ang binalik natin sa dating setting ng IC nya, yung CD, makita
Yan, yung CD 2399. So, ayan, nagka-echo na siya. So, bumalik na-restore na natin ng tama, no? So, naibalik natin sa ano niya. So, ito ngayon, testing na natin. So, sana hindi na ito ibalik doon ni customer, no? So, goods na. Yung delay natin, tama lang. So, wala ka nang marinig na ano sa speaker natin. Na parang may pumuputok-putok at may FM. So, ayan. Layo na pala. Balik natin sa ano. So yan, sana may gusto nyo yung video natin mga lods, no? Sana huwag kalimutang i-like. So ito sa atin, hindi naman to tutorial. Ayan, nagbibigay lang tayo ng idea, no? So yung iba, wag na umasang ano, na ipapakita ko lahat ng ating paggawa. Kasi nga ay masyadong mahaba yung video natin. Baka mabuburat din kay sa atin, ano? So ayan, at ito, testing natin. So mamaya natin testing yung mic nya. So yan, malinaw na yung tunog nya. So kasi kanina nung hindi pa natin to pinalitan, ano, so ayan, mag-share lang ako ng idea, baka makaranas kayo nito. So nung unang ano natin, nung unang sabak natin dito sa tone control, ay itong equalizer ay walang function mga lods. So parang wala lang siya dito, wala siyang kumbaga useless. Ito ngayon, nung napalitan natin ng resistor, so umuki na siya ulit. Ayan, nawawala na siya kasi kanina nung hindi pa natin pinalitan ng resistor, kahit pinindot natin to, tutunog pa rin siya at parang may hangin siya mga lods, ano. Okay, ito ngayon, goods na. Ayan, sana magustuhan yung video natin mga lods, ano. Huwag kalimutang i-like at kung baka hindi ka pa nakasubscribe dyan, ay pa-subscribe na po, ano. At huwag kalimutang pindutin ang ating red bell button at ilagay sa all para laging updated. So, yung iba may magko-comment na naman yan sa atin, hinahide ko na lang na kaya daw na konti lang yung nanonood sa ating video, kaya ay di ko alam, bahala na sila kung ano yung sabihin nila sa atin. At least yung sa atin ay sinishare natin yung totoo. At hindi kagaya sa iba dyan ay ninyo nga binabash, doon na tayo doon, pero niloloko naman kayo. So bahala na kayo sa buhay nyo, no? So ayan, at yung mga bago kong subscribe nyo dyan, at maraming salamat, ano, sa inyong pagtitiwala sa ating munting channel. So kung may mga katanungan naman po kayo mga lods, ay malaya naman po kayo magtanong sa akin, ano, or maghingi ng idea. Basta't kaya ko lang mga lods, walang problema. So ayan, hanggang dito lang yung video natin mga lods, ano, at pansamantala muna tayong puputulin or magpapaalam sa inyo, ano. So ayan, at magandang buhay sa ating lahat mga lods, at thanks for watching, at lang, bye bye.
Hello, hello, sound check. Hey, sound check. Hey, mic check. Hey, sound check, mic check, 1 2 hello, sound check. It's DJ, powered by Ortec TV. Hello, mic check. Alright.